So what's up lang po mga katambay, welcome na lang po sa ating bagong video. Kanina po pagbukas natin ng ating YouTube dashboard, okay, sa YouTube, okay, sa creators dashboard ay nag-greet po sa atin si YouTube kasi nakalimutan ko rin na ngayon pala yung ating YouTube anniversary, okay. Kumbaga December 18 po nagawa natin yung ating YouTube channel, okay, itong YouTube channel natin, although nagawa natin ito noong 2017 pa, okay, December 18, 2017, pero during that time hindi po tayo nag-upload. Okay, nag-upload po ako, nagsimula po ako mag-upload noong 2019 na. So, ibig sabihin ay almost 2 taon pa lang tayo na nag-upload. So, in short ay 2 taon na tayo nag-upload or 2 years na tayo sa pag-YouTube or 2 years na tayong YouTuber, okay? So, ang tanong ngayon is worth it ba or sulit ba yung pag-YouTube natin sa loob ng 2 taon? Kasi mga nagbabalak pong mag-YouTube sa 2022 ay dapat niyo pong malaman ang mga bagay-bagay na i-share natin sa inyo ngayon. Pero bago po natin sasagutin yung katanungan na worth it ba yung pag-YouTube natin sa loob ng 2 taon or may kinahinatnan ba yung pag-YouTube natin sa loob ng 2 taon ay kumbaga mag-share muna po tayo ng mga importanteng bagay tungkol sa pag-YouTube. At isang importanteng bagay po tungkol sa pag-YouTube na dapat ninyong malaman, okay? Kung babalak kang mag-YouTube ngayong 2022 ay ang pag-YouTube po ay hindi tulad ng isang beauty contest, okay? Hindi kesyo maganda ka, hindi kesyo na gwapo ka, hindi kesyo na cute ka ay dadagsain ka na kaagad ng mga subscribers, okay? Gagawa ka lang ng isang video, 2 video, 3 video at dadagsain ka na may, although may nangyari din pong ganyan sa may isang Amerikanong nag-post ng isang video lang, isang babae, parang Afro siya, okay? Isa siyang Afro, parang African American, okay? Nag-post siya ng isang video, tapos yung isang video na yun ay kumbaga nag-viral kaagad, umabot ng 1 million views lampas sa loob lamang ng 1 linggo. Pero ang kaso niya po is kumbaga hindi naman kakaiba kasi kumbaga bago siya nag-YouTube ay napakarami niya ng followers sa Instagram, okay? Marami po siyang followers sa Instagram, halos 1 million na rin yung followers niya sa Instagram. So kumbaga hindi po yung kataka-taka kung bakit nagkaroon kagad ng 1 million views sa isang post niya lang. Pero in your case po, kung halimbawa hindi ka pa kilala, okay, hindi ka pa kilala, pero gwapo ka or cute ka or maganda ka ay hindi nangangahulugan na pag nag-post ka ng video ay talagang dadagsain kagad ng mga tao. Kasi lagi niyo pong tandaan na hindi pa po kayo kilala ng mga tao. Okay, wala pang nakakakilala sa inyo. Ay maliban of course, kung halimbawa artista ka, kung artista ka tapos nag-YouTube ka ay kung dadagsain kagad ng tao kasi unang-una ay marami ka ng mga fans, okay? Pero kung halimbawa ordinaryong tao ka lang, maganda ka lang, cute ka lang, or sexy ka lang, okay? Or gwapo ka lang, tapos nag-post ka ng video at ini-expect mo na dadagsain ka agad ng subscriber yung channel mo ay, kumbaga ay madidismaya ka lang, okay? Kasi unang-una, tulad ng pagkasabi ko, walang nakakakilala sa inyo at wala ring nakakaalam kung mayroong channel ka o wala, okay? So, wag kang ma-expect na ganun, wag kang ma-expect na isang beauty contest lang yung pag-YouTube na kesyo maganda ka, kesyo sexy ka, or kesyo gwapo ka ay dadagsain ka na kagad ng subscriber. Hindi po ganun, okay? Ang pag-YouTube po ay talagang dapat may talent ka rin, may skill ka rin, tapos dapat matyaga ka rin, okay? Para mag-succeed ka dito sa pag-YouTube. Marami na po akong nakita ang mga channel, okay? Sa mga channel ng mga kaibigan ko, mga channel po ng mga kagrupo ko, okay? Mga channel po ng mga kachat ko ay kumbaga ganun ang ginawa nila. Nagpo-post lang ng 3 video, 4 na video, tapos nag-expect sila na dadagsain kagad ng mga subscriber. So at the end po is nadismaya lang sila. Pagkalampas ng 1 buwan, 2 buwan, hindi na nagpo-post like forever, okay? Kasi kung in-expect talaga nila na 2 video lang, 3 video lang yung ma-post nila ay talagang dadagsain na kagad ng mga subscriber. So hindi po ganun, okay? Hindi po ganun ang pag-YouTube. Okay, huwag niyong isipin na ganun ang pag-YouTube kasi madidismaya lang kayo. Tulad ng pagkasabi ko pa, hindi po isang beauty contest ang pag-YouTube. On the other hand naman po, kung halimbawa hindi ka gwapo, hindi ka cute, or hindi ka maganda ay kumbaga ay nag-iisip ka na hindi ka na pwede sa YouTube ay nagkakamali din po kayo, okay? Kasi unang-una tulad ng pagkasabi ko, ang YouTube po or ang pag-YouTube ay hindi po isang beauty contest. Lagi niyo pong tandaan na 80% po ng mga nag-YouTube, 80% ng mga YouTuber or 80% ng mga buong population po ng nag-YouTube ay hindi po maganda at hindi gwapo, okay? 80% yun. Yung 20% lang siguro yung maganda or gwapo. Yung 80% na po yun ay kumbaga may mga skill lang talaga sila, okay? May mga iba dyan na magaling magpatawa, okay? May mga iba ay magaling magluto, may mga iba ay magaling mag-drawing or mag-painting, okay? Speaking po of drawing or painting, ay isa po sa pina-follow ko ay si Julia, okay? Si Julia Gisela.
Si Julia Gisela po ay hindi po siya sobrang ganda. Okay, maganda siya pero hindi naman siya sobrang ganda. Tapos hindi din siya nagsasalita masyado kasi although pwede siyang mag-English, so nakakapag-English po siya, pero hindi siya masyado nagsasalita sa kanyang channel kasi kumbaga ay foreign siya, okay? Parang foreigner siya, hindi siya Amerikana. Parang foreigner siya. So yung pagsasalita niya ay may accent ng konti, pero napakagaling niya pong mag-drawing. Okay? So yung bawat drawing niya talagang dinadagsa ng mga followers. So yun pag sinasabi ko, kahit hindi siya sobrang ganda talaga, ay fina-follow pa rin siya ng mga subscribers kasi unang-una ay bihira po sa mga babae, especially yung mga may hitsura yung pwedeng mag-drawing. In her case po ay talagang sobrang galing niya sa pagdodrawing, okay? Isang painting po ang pinagawa sa kanya ng kanyang subscriber na isang sikat na YouTuber din ay kumbaga ay pinapainting siya na gamit po ang saging, okay? Yes, saging po. Imbes na paintbrush, saging po yung pinagamit sa kanya. Nagawa niya po yun in 8 minutes lang, okay? Sa loob ng 8 minutes ay na-drawing niya po yung tao na yun, yung sikat na YouTuber na yun, gamit lang yung saging. Okay? So ganun po siya kagaling, kumbaga, okay? So yun pag sinasabi ko, kahit hindi ka sobrang ganda or sobrang cute or sobrang gwapo ay, kung may talent ka, may skill ka ay, huwag mong isipin na hindi ka pwede sa YouTube. So tulad po ng pagkasabi ko kanina, 80% po ng mga YouTuber ay hindi po magaganda or gwapo or cute, okay? So kumbaga ay mayroon lang sila mga skill, may mga talent at may mga kumbaga ay may mga ibubuga sila sa iba't ibang larangan, okay? Kaya kumbaga ay dinadagsa sila ng mga followers, hindi dahil sa itsura nila, okay? Tulad ng mga Pinoy po, okay? Tulad ng mga Pinoy ay kung isipin niyo po, okay? Kung titingnan niyo sa mga channel list o mga paborito niyo, okay? Mabilang nyo po kung ilan dyan yung mga gwapo, okay? Or ilan dyan yung mga magaganda, okay? Or ilan dyan yung mga cute, okay? Kasi yung mga ibang sinasubscribe nyo ay hindi naman magaganda sila, hindi naman sila mga cute at hindi naman sila mga gwapo. Pero kumbaga nagsasubscribe kayo sa kanila kasi mayroon po sila mga talent at may mga skills sila, okay? Meron dyan marunong magluto, meron dyan marunong magpatawa, okay? Meron dyan marunong mag-painting or marunong mag-bike or whatever, okay? Yun po ang dahilan kung bakit pina-follow nyo siya. So, yung pagkasabi ko ay 80% po ng mga YouTuber ay hindi po mga gwapo at mga cute. So, kung inisip nyo na kesyo hindi kayo gwapo, hindi kayo cute, or hindi kayo maganda, ay hindi na kayo pwede sa YouTube ay, well, nagkakamali po kayo. Dito po sa YouTube, as long as meron po kayong talent, meron kayong maipakita, meron kayong skill na, kumbaga ay maipakita nyo sa inyong audience ay, kumbaga ay daragsain pa rin kayo ng mga followers. Kahit hindi po minsanan talaga ay, kumbaga ay paunti-unti ay dadami yung subscribers ninyo. Paunti-unti ay dadami yung mga followers ninyo. Dahil po sa mga skill or mga kakayanan na pwede nyong ipakita sa kanila or i-share sa kanila. So ibabalik po natin yung katanungan kanina, worth it ba or sulit ba yung pag-YouTube natin sa loob ng 2 taon ngayon? No? Sa loob ng 2 taon ay masasabi ko po na talagang worth it talaga. Okay? Worth it talaga yung pag-YouTube. Kasi unang-una, bago po ako nag-start sa YouTube ay kahit natingnan nyo po yung aking YouTube channel, nag-umpisa po ako sa YouTube channel bilang isang motovlogger, okay? Pero kung tingnan nyo yung kauna-unahang video ko po sa YouTube, kauna-unahang video ko na upload ko po sa channel na to, sa Freaky Chami ay wala po akong voice, okay? Wala kayong maririnig na boses, wala rin kayong makikitang mukha, okay? So yun po ang isa sa kumbaga hindi ko talent nung bago po ako nag-umpisa sa pag-YouTube, okay? Hindi po ako marunong magsalita publicly, hindi rin kumbaga ay nahiya din ako magpakita ng mukha, okay? So kaya yung ginawa ko po is motovlogging talaga, pero imbes na mayroon pong words, okay, mayroong mga salita, may mga words na sinasabi tulad ng mga ibang motovlogger ay kumbaga nilalagyan ko lang ng mga comments na mga edit, okay, yung mga character lang sa video, okay? So yun po ang ginagawa ko. Pero kinalaunan, tulad ng pagkasabi ko ay isang malaking tulong po itong pag-YouTube kasi unang-una ay kaya sinasabi ko na worth it talaga kasi napakalaking tulong po nitong pag-YouTube para sa akin kasi unang-una ay dati hindi po tayo marunong magsalita publicly or sa harap po ninyo or sa harap ng aking camera ngayon, sa harap ng ating DJI Osmo ngayon kasi kung halimbawa first time nyo pong mag-YouTube, okay, kahit subukan ninyo sa harap ninyo, okay, kunin nyo yung cellphone ninyo ngayon at kausapin nyo yung inyong cellphone ngayon ay natitiyak ko sa inyo matatawa kayo sa sarili ninyo. So, ganun po yung naituro sa atin ng pag-YouTube. Kumbaga ay marami tayong na-learn. Sa loob ng 2 taon na yun ay manaturuan tayo ni YouTube na magsalita publicly. Isa na po doon yung pagsasalita publicly. At pangalawa po is kumbaga ay natutunan din natin na kumbaga maging exposed po sa iba't ibang mga skills. Example po yung mga editing, okay, yung pagre-research, or yung mga mga grammar, okay? Kumbaga marami pong naituro sa atin yung pag-YouTube. Kaya kung halimbawa tinatanong niyo po ako kung worth it ba talaga yung pag-YouTube sa loob ng 2 taon ay maliban po sa pera na ating natatanggap, okay?
maliban po sa pera na natatanggap natin sa YouTube kasi monetize na po tayo, ay kumbaga ay talagang worth it talaga kasi marami po tayong natutunan sa pag-YouTube. Kaya kung nagbabala ka po mag-YouTube ngayong 2022 ay huwag ka nang magdalawang isip, okay? Kasi napakarami po mga bagay-bagay ang matututunan mo dito sa pag-YouTube.